Hindi ka anak ng pamilya Fan. Lola, halata na halata kasi kayo eh. Lola, alam kong nagkamali ako. Alam kong mali na nilinlang kita. Pero babae naman ako. Pwede na siguro akong gamitin para sa pagpapaswerte. Alam mo ba, ang taong pagpapapaswertihan mo, ano ng klaseng tao siya? Wow! Ang taong pagpapapaswertihan ko, ang gwapo-gwapo pala. Talagang hindi gumigising. Sabihin mo, ang gwapo-gwapo mo, paano may naglakas loob na mambangga sa'yo? Ganito na lang. Tingnan natin ang kapalaran mo. Nakuha ko na. Babae ang bumangga sa'yo. Nasaktan mo ang damdamin niya. O kaya, lalaki. Naiinggit siya sa ganda mo. Basta, babae o lalaki. Sige. Bayad na. Huwag mong isipin. Dahil nakahiga ka, makakatakas ka sa pagbabayad. Ang ganda nitong relo ah. Habang nakahiga ka, nakakaharang itong relo. Diba? Itong relo, ako muna ang mag-iingat. Tapos, ang halaga nitong relo, pambayad na sa pagtatanong ko sa kapalaran mo. At bilang unang pagkikita natin, regalo mo na sa akin. Lagyan natin ng tatak. Pag nagising ka na, huwag kang magbabago ng isip. Sige, matulog ka na. Good night. Ninakaw ang relo ko. Chongshi, paniniwala sa superstition. Chongshi, sino ang nagutos? Sir Leng, ang matandang madam. Anong status ng kabilang panig? Ang Fan family ng Longcheng, ang anak na babae ni Fan Zongwen. Ang anak na babae ng Fan family? Magnanakaw pa? Dahil sa Fan family, hindi siya pinapansin. Kaya nga, ipinadala sa'yo para sa Chongshi. Bakit? Dahil siya ay anak ni Fan Zongwen at ng kanyang kabit. Sabihin mo lahat ng isang bagsakan. Sa ibabaw, siya ang adopted daughter ni Fan Zongwen. Sa totoo lang, si Fan Zongwen nag-cheat after marriage. Kaya nga, ang asawa mo ay anak ni Fan Zongwen at ng kanyang kabit. Bastardo. Sir Leng, ang asawa mo ay tinatawag na Fan Xiaoyan. Ipagpatuloy. Fan Xiaoyan, 22 years old, ang height 1.6 meters. Sir Leng, ang taong nagdulot ng aksidente mo, nahanap, pero ang taong nagligtas sa'yo. Naglalakad sa pagtulog. Ninakaw ang relo ko. Hinoong Leng. Leng Feng? Ikaw ba ang pinakamayaman sa Longcheng? Wala ka bang tiwala sa Kin? Mabuti pa nga ako, tinanggap ko ang relong ito bilang regalo mo sa Kin. Ikaw naman, ang isang regalong na ibigay na, kinukuha mo pa, pabalik. Tagkang mali. Nawalan siya ng malay. Paano niya ninakaw ang relo ko? Naglakad na naman ba ako sa pagtulog? Ay, bahala na. Kung ganito, hayaan na lang. Matulog na ako. Anong ginagawa mo sa umaga? Ang sarap talaga ng kama ng mayayaman. Ha? Ikaw yon kanina? Ikaw ang nagtapon sa akin, diba? Mga bagay na hindi malinis. Dapat itapon. Nag-shower ako kahapon. Ikaw ang nakatulog dito ng isang buwan nang hindi gumalaw. Ang mga kuto sa katawan mo, sapat na para isang platito, diba?
Kaagad, umalis ka sa harap ko. Hindi pwede, sinabi ng lola ko. Nandito ako para pagpaswerte ka. Dapat ako sa kwarto. Kung ikaw ang pagpapaswerte ko, dapat ako ang magdedesisyon. Di ba? Ikaw, isang taong gulay na nakapikit. Anong sinasabi mo? Gumising si Leng Feng. Mabuti naman kuya, nagising ka na rin. Gising na ako. May mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Anong ibibigay niyo sa akin? Tingnan ninyo, nandito ako para magbigay sigla. Isang gabi lang, nagising na ang taong nasa koma. Dapat ba akong bigyan ng kahit ano? Talagang anak ng mahirap. Ang galing mong humingi ng kapalit sa bawat pagkakataon. Mahirap daw ako? Ang pamilya nila Fan, ang pamilya namin Fan ay mayaman. Para sa pamilya Leng, ang pinakamayaman sa Longcheng, ang pamilya ninyo ay parang pulubi lang sa kalsada. Ha? Ganun kalaki ang agwat? Di dapat mas malaki ang ibigay ninyo sa akin. Yun ba ang ibig kong sabihin? Tama ang sinabi ng apo ko. Ang panganay kong apo ay naaksidente. Isang buwang nawalan ng malay. At sa biyaya ng aking apo, siya ay nagising. Walang makakakuha ng kredito sa iyo. Mabuti naman po, Lola. Walang hiya. Lola, paano ninyo ako gagantimpalaan? Plano kong ipakasal kayo, Leng Feng, ay magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya Leng. Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin pag-aasawa at pagmamana ay mga malaking bagay sa buhay, hindi dapat minamadali. Sinasabi mo ang kanilang pag-aasawa ay hindi dapat minamadali o ang usapin ng pagmamana ay hindi dapat minamadali. Ang pagmamana hindi ito katulad ng pag-aasawa, kumuha lang ng sertipiko. Ang mga ari-arian ng pamilya Leng sa hinaharap ay para sa mga anak ng pamilya Leng. Isang simpleng proseso, hindi ito mahirap. Ano ang alam mo? Malaki ang negosyo, maaari itong ihambing sa mga maliliit na pamilya. Huwag mong sabihin ng mga maliliit na pamilya kapag namatay ang tao at ang kahon ay 3 kilo lamang. Hindi tama, ikaw ay 1 kilo lamang payat na parang unggoy. Ang babae mong ito, paano mo ako kinakausap? Miss He, bigyang pansin ang iyong paraan ng pagsasalita. Hayaan mo akong mag-isa. Kung hindi mo ginulo, paano ako hindi magiging maayos sa pagsasalita? Walang paraan. Ako, ang tao ay malinaw sa pagiging mabuti at masama. Sinong mabuti sa akin? Mabuti ako sa kanila. Kung sa tingin mo ang mga tao sa buong mundo ay hindi mabuti sa iyo sa gabi, kapag nagpupuyat isipin mo ang sarili mong dahilan. Ang babae mong ito, Hindi ka natatakot na masugatan ng dila kapag nanlalait. ako. Pasensya na, maaaring dahil sa aking masamang pananalita. Mabilis mong dalhin siya sa ospital, sa sandaling hindi. Pakiusap, ate. Magpakita ng kahabagan sa pagsasalita. Aalis kami agad. Umalis na tayo. Masakit ako. Medyo sobra ba ako? Hindi sobra. Sige na, pag-usapan natin ngayon ang inyong pag-aasawa. Ang pag-aasawa ko. Ako ang magdedesisyon. Ngayon na ikinasal na tayo, sa akin dapat mapunta ang pera. Basta, mapasaya mo lang si Lola. Hindi kita pababayaan. Ang pagpapasaya sa matanda ay hindi madali. Huwag mong isipin na dahil gusto ka ni Lola, ay maaari mo na akong pagbantaan. Tama ka. Iyon nga ang dahilan ko. Dahil gusto ako ni Lola. Kung hindi, subukan mong palitan ang apo niyang babae. Gusto mo ng pera? Ang pera mo lang ang gusto ko. Basta matupad mo ang mga hinihingi ko. Bukod sa buwan ng sahod mo, may perfect attendance bonus ka pa at year-end bonus. May red envelope ba kapag holiday? Pwede. Magkano ang buwan ng sahod? Magkano ba ang gusto mo? Libre ang pagkain, inumin, at tirahan. Reimburse ang mga gastos. Bawat buwan, 10,000. Ikaw ang pinakamayaman sa Longcheng. Masyado pa bang malaki ito? Pangalan man lang, asawa ako ni Leng Feng. Kung mas mababa pa, nakakahiya naman. Sige, 10,000. Iyan ang dapat, para sa pinakamayaman. Nagtitinda ako sa tabi ng kalsada. 3,000 lang ang pinakamataas na kinikita ko. Ngayon, wala akong gagawin. Makakakuha ako ng 10,000 nang walang ginagawa. Ginoong Leng, alam na ng board na gising ka na. Gusto nilang umuwi ka para mamuno. Oy, kung hindi mo ako ihahatid sa bahay, bayaran mo ang pamasahe ko.
Umalis ka. Wow. Salamat, bathala ng yaman. Hatid na kita sa bahay. Baka maubusan ng gasolina ang sasakyan mo. Ginoong Leng, naubusan ng gasolina ang sasakyan. Papa, nandito ang anak mo para bisitahin ka. Huwag kang magpanggap. Si. Pinapunta mo ako rito. May problema? Nagtataka ka pa? Ano ang mga pangako mo bago ka ikasal sa pamilya Leng? Nangako ako na magpapanggap ako bilang anak para sa tagumpay ng negosyo ng pamilya Fan. Gagawin ko ang lahat. Hey, kaano ba ang halaga ng pangako? At saka, hindi mo rin naman tinupad ang pangako mo. Ano ang ginawa ko? Sa harap ng lola ni Leng Feng, sinabi mo na bibigyan mo ako ng bahay. Masyado kang umaasa. Pero, kung maipapatupad mo lang ang dalawang proyekto ng pamilya Fan at Leng, madali lang ang usapin sa bahay. Tingnan mo, ang unang hakbang, ipinakasal mo ako sa pamilya Leng. Ang pangalawang hakbang, dapat bigyan mo ako ng dowry. Ang pangatlong hakbang, saka matutupad ang negosyo. Tama ba ang sinasabi ko? Tama? Pangalawang hakbang lang tayo ngayon. Ano ang minamadali mo? Hindi. Kung wala ang identifikasyon na ibinigay ko sa iyo, hindi ka makakapag-asawa sa pamilya. Binigyan mo ako ng identifikasyon. Dapat, unang bigyan mo ako ng dowry. Matigas ang ulo mo. Pag-isipan mo muna bago gumawa ng hakbang. Ako, palaging nagsasabi ng totoo. Kapag tinanong ako ng lola mamaya, hindi ako magsisinungaling. Pagdating ng panahon, huwag mong hayaang ang pamilya Fan magdusa. Ano ba talaga ang gusto mo? Para maipatupad agad ang dalawang proyekto. Kahit hindi mo ibigay ang bahay, ang komisyon, hindi dapat mabawasan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 5-0? Wow! Ang laki pala ng ibinibigay ng pamilya Fan. Kulang yata ang hiningi ko kay Leng Feng. Nakuha mo na ang komisyon mo? Oras na para gawin ang dapat gawin, di ba? Huwag kang magmadali. Ang relasyon ko kay Leng Feng ngayon, hindi ganoon ka-close. Kapag tunay na nagmahal na siya sa akin, kahit anong gusto mo, makukuha mo. Ganitong klaseng utak, nagtatayo pa ng kumpanya? Kung sakaling tunay na mahal ako ni Leng Feng, lahat ng ari-arian ng pamilya Leng, akin na lahat. Mga gamit ko, bakit ko ibibigay sa iyo? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo, bagamat ikaw ay aking anak sa pangalan lamang. Ngunit ang totoo mong pagkatao ay napakababa, at hindi ito kailanman tatanggapin ng pamilya Leng. Tapos, Kung magtataksil ka, maghihilahan tayo pababa. sige, panalo ka. Kung may kailangan, tumawag ka na lang. Huwag mo itong gawing parang kidnapping. Ano? Konsensya ang pinag-uusapan mo sa akin? Biro lang yan. Matagal nang kinain ang konsensya ko. Hindi na ako nagtitinda sa bangketa. Bakit mo hihingan ako ng upa sa lupa? Kung tatawagan mo pa ako ulit, mag-ingat ka. Baka magsalita ako ng kung ano-ano. Sige. Hindi ko na kukunin ang pera. Isara mo na ang iyong mapahamak na bibig. Habang nananatili pa ang pagkakakilanlan ko, bilang Mrs. Leng, kailangan kong magmadali. Kung hindi sa bandang huli, mapipilitan akong bumalik at magtitinda sa bangketa. Ito, pati ito. Ipak mo na rin ang lahat. Ma'am, wala po sa size ninyo ang mga bracelet na ito. Size Ayos lang, koleksyon ko lang. C po, ma'am. Koleksyon ng gintong bracelet? Wala ka bang taste? O wala ka lang talagang magawa? Leng Feng. Bayaran mo na. Ikaw ang magbabayad. Maganda ang resale value ng ginto. Kung sakaling mabangkarote ang pamilya natin, bilang asawa mo, magagamit ko pa rin ang perang ito para makaraos kahit papaano. Ito, pero ikaw si Leng Feng, ang pinakamayaman sa Longcheng. Hindi ka nagkukulang sa pera. Ipak mo na lahat. C po. Hindi mababangkarote ang pamilya natin. Sinabi ni Lola, kailangan mong sumunod ng walang kondisyon sa lahat ng hiling ko. Walang kondisyon? Oo, kapag hindi ako masaya, hindi rin masaya si Lola. Kapag hindi masaya si Lola, masasama ang pakiramdam niya. Kaya nga, tiisin mo na lang. Huwag kang aalis. Parang may nakalimutan akong kunin. Hintayin mo muna ako dito, ha? Hindi ka na
ayaw na sa akong bilhin ito. Irfan mong pera dito, ayaw na to. Irfan mong pera dito, Irfan mong pera dito, ayaw na sawa, 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 ayaw na sawa,
Huwag mo akong bigyan ng paliwanag. Hindi ko naman balak magpaliwanag. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Siyempre, hindi ako naniniwala sa iyo. Naniniwala sa akin si Lola. Sige. Ipa-forward ko ito kay Lola. Tingnan natin kung maniniwala pa rin siya sa iyo. Hindi ka natatakot? Ay, Lola. Inaabi ako ni Feng Feng. Pumunta lang ako sa gold store. Bumili ng konting ginto. Ayaw niyang bilhin ko. Natakot akong magalit siya. Kaya ipinarifan ko. Ngayon, gusto niya akong saktan. Nagbabanta pa siya sa akin. Huwag kang umiyak, Apo. Sabihin mo sa Lola, nandyan ba yung loko-loko? Oo, nandito siya sa tabi ko. Gusto niya akong saktan. Lola, wala naman. Hayop ka! Gusto mo bang patayin ang lola mo sa galit? Si Xiao yan, asawa mo yan. Higit pa riyan, siya ang nagligtas ng buhay mo kahit na ginto ang bilhin niya. O maging buhay mo man ang hilingin, ibibigay mo. Sige Lola, ibibigay ko ang buhay ko sa kanya. Lola, mukhang alam na ni Feng Feng ang pagkakamali niya. Huwag kayong mag-alala. Mabuti naman kung alam na niya ang pagkakamali niya. Kung may problema, tawagan mo ang lola. Sige, mag-enjoy na kayo. Anong gusto mong gawin? Ilalabas kita Saan tayo pupunta? sa Antique Auction. Kailangan kong pumili ng isa. Mahal na gown. Kumusta? Bilang Mrs. Leng, sapat na bang ikararangal mo? Panlabas na anyo lang yan. Ang isang babae, dapat maganda ang loob at labas. Anong loob at labas? Hindi naman ako galing sa Ancient Tomb Sect, kaya hindi ko kailangang mag-practice ng Jade Maiden Heart Sutra. Anong Jade Maiden Heart Sutra? Kalokohan lang yan. Parang nagsasalita ka sa bingi. Hindi mo tinanggal ang tag. Alam ko, Alam mo, bakit hindi mo pa tinatanggal? hindi pwedeng tanggalin. Isuksok mo na lang sa loob. Ang mga leng? Wala bang hiya? Pinapahalagahan mo pa yan? Siyempre naman, kapag hindi tinanggal, bawas sa sahod. Aray! Hindi pwede. Ang mahal ng bestidang ito. Kapag tinanggal ang tag, hindi na pwedeng i-return. Pera ko ang ginastos dito. Kapag ni-return, pera ko na yon, di ba? Sino yan? Isang taong hindi kayang bumili ng gown. Parang isang pulubi. Ano ang pinagkaiba? Pulubi? Naglakas loob pang pumunta sa auction? Talagang walang hiya? Hoy! 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 Aray! Hoy! Tinawag kang pulubi. Ipakita mo na ang pagkatao mo. Walang saysay yon. Halika! Halika! Tingnan ninyong lahat. Ito ang pinakamayaman sa Long City. Si Leng Feng. At ako, si Mrs. Leng. Oh. Hoy siya, ang pinakamayaman ng Longcheng. Bakit hindi kami papapasukin? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil ang auction ngayon ay inorganisa ng tunay na pinakamayaman ng Longcheng. Ikaw ang nag-organisa? Oo, walang kwenta. Sinabi ko na ng tunay na pinakamayaman ng Longcheng. Siya ang pinakamayaman ng Longcheng. Presidente ng Leng Feng Group. Akala mo ba ito ay short film? Maganda lang ang itsura, presidente agad? Ito ang totoong mundo. Sa panahon ngayon, walang karanasan, walang pagtitiis, walang kahit kalahati ng buhok sa ulo na nawala. Paano magiging pinakamayaman? Sino ang nagsabi sa iyo na ang pinakamayaman ay dapat laging kalbo at matanda? Hindi ko pinapansin ang pinakamayaman sa ibang lugar. Pero ang pinakamayaman ng Longcheng, malayo sa paningin, malapit sa harapan. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Hindi ako naniniwala. Ang imahe ng pinakamayaman ng Longcheng ay kilala ng lahat. Anong reputasyon? Halika dito! Sasabihin sa'yo, Wala. Ano? iyon ay Ikaw, Aray Bastos, walang hiya. ang pinakamayaman ng Longcheng ay ganitong mataba at kalbo at walang hiyang matanda. Si? Hayaan mong sabihin ko ang kalokohan mo. Ngayon mismo ay gagawin ko sa iyo isang idiot na puno ng laway sa bibig. Ako na. Anong gagawin mo? Hindi ko inakala na talagang sinuntok mo ang idiot. Karapat dapat. Idiot ka rin. Bakit? Hoy, anong itsura ng mata mo? Gusto kong mag-divorce sa iyo.
Hindi ka ba naaawa kay Lola? Kapag naipakilala ko na ang tunay kong pagkatao, hindi ako matatakot na wala akong maging kasintahan. At hindi na mag-aalala si Lola na wala siyang apo sa tuhod. Eh di hindi na makakahanap si Lola ng tulad kong apo sa tuhod. Dahil nga sa tulad mong apo sa tuhod, lalo nang hindi tatanggapin ng pamilya Leng. Alam na kaya niya ang totoo kong pagkatao? Ikaw. Alam ko na. Nakita ko mismo. Nadungisan ka. Ha? Biktima, classmate Leng Feng. Ano ang mali mo? Ako. Nagkamali ako sa pagpapakasal sa'yo. Kahit anong sabihin mo, basta. Ako ay hindi tayo maghihiwalay. Hiwalayan mo ako? Ayaw ko. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Tulong, Lola. May nagtatangkang iwanan ng kanyang asawa at anak. Hindi maintindihan. Basta ako ay hindi maghihiwalay. Tumakbo ka. Kahit saan ka magtago, mahahanap kita. Tiyak na maghihiwalay tayo. Imbestigahan mo agad ang pagkatao ni Fan Xiaoyan. Si Ji Song, tumulong na siya sa investigasyon, katulad pa rin ng alam natin dati. Hindi pinapansin si Ginang sa pamilya Fan. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Walang kahit katiting na klase ng isang mayamang dalaga, kaya pala hindi siya gusto. Si Lola ang may gusto sa kanya. Imbestigahan mo ang tunay nilang relasyon sa pribado. Nagtanong na rin si Ji Song tungkol dito. Sabi niya, walang koneksyon. Ikaw ang personal kong assistant. Si Ji Song ang kusang nag-volunteer. Boss Leng, ang asawa mong hindi mo pa nahiwalayan, may nangyari. Nandito pa ang tag. Bakit hindi pwede i-refund? Pasensya na po, nandito pa ang tag. Pero ang gown nasira mo, kaya hindi pwede i-refund. Dahil sa kalidad nito, ang sira. Ano ang kinalaman ko diyan? At saka, malaki ang naging epekto sa imahe ko. Tanong ko sa'yo, gaano ba ang halaga ng pagkatao mo? Ang imahe ng may bahay ng pinakamayaman sa Longcheng ano? Ang halaga nito sa tingin mo? Ikaw ang may bahay ng pinakamayaman sa Longcheng? Oh. Ako pa, may bahay ng pinakamayaman sa mundo. Kung hindi kayang bumili ng gown, huwag magmalaki. May bahay ng pinakamayaman ba talaga? Kaya bumili ng gown? Leng Feng, hindi pa tayo legal na nag-divorce. Ako pa rin ang Mrs. Leng. Hindi maganda ang paggamit sa titulong Mrs. Leng. Huwag mo na itong ipagmalaki sa iba. Sige? Pero, Alam ko hindi mo gusto ang apo ko. Pero sa labas, maraming babae na may masamang hangaring gustong makuha ang yaman ng pamilya Leng. Nakikiusap ako sa'yo. Ipagpatuloy mo ang pagsuporta sa Leng Feng. Para tulungan mo rin ako sa pamilya Leng. Try din. pero Lola, hindi ko alam paano. Kailangan mong ipaalam sa maraming tao na ikaw ang may bahay ng pinakamayaman sa Longcheng. Hindi epektibo, hindi. Dahil hindi mo ipinapakilala ang sarili. Nahihiya na ako sa sarili ko. Paano pa ako magkakaroon ng lakas para ipakilala ang sarili? Ay naku, kung hindi mo ipapakilala ang sarili, hindi ako makapagpanggap. Hindi ako makapagpanggap. Ikaw ang mapapahiya. Kapag napahiya ka, hindi ba't magpakailanman? Hindi mo na maibabalik ang dignidad? Ito ang dahilan kung bakit gusto kong mag-divorce sa iyo. Ay naku, huwag mong pag-usapan ng divorce. Usapan muna natin ang problema ngayon. Tapos na ba ang usapan ninyong dalawa? Kaya ba talaga ninyong bayaran? Pinakamayaman sa Longcheng syempre kaya. Siya na siguro yung pinakamayaman sa Long City, si Leng Feng. Grabe, ang gwapo niya pala sa personal. Si Leng Feng, puro pera lang ang iniisip. At yung mga chismis na siya'y isang manyakis ay nabasag na. Ang mga gustong magpakasal sa kanya, marami talagang gustong magpakasal sa kanya. Gusto ko rin siyang pakasalan. Totoo nga ang sinabi ni Leng Feng. Kakalantad lang ng tunay niyang pagkatao. Ang dami ng babaeng nag-aagawan sa kanya. Ha? Huy, aray. Halata naman. Siya yung babaeng sinasabi ni Lola na may masamang balak. Feng, mapapatawad mo ba ako? Hindi ako madaling kausap. Pasensya na. Nako, mukhang santo yung ex-girlfriend niya si Leng Feng. Wow, mukhang masarap yan. Kung ayaw niyang maghiwalay, ibig sabihing mahalaga pa rin ako sa kanya. Pero ngayon, bakit parang wala siyang pakialam? Feng, alam kong nagkamali ako. At alam kong mahal mo pa rin ako. Fan Xiaoyan, sinadya mo yan, no? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Punasan mo gamit ito. Nakakadiri talaga.
Sinasabi mo pa na hindi sinasadya. Feng, tingnan mo siya. Talagang hindi ako importante sa kanya. Hindi ba? Gusto mo ako ang magdesisyon para sa'yo? Xiaoyan, alam kong may kasalanan ako sa'yo, pero ako rin. Kapag malalim ang pagmamahal, mahirap kontrolin ang sarili. Hoy, okay lang. Unang pag-ibig naman lahat. Pero pagkatapos mong magselos, ibibigay mo pa rin siya sa akin. Nagkamali ba ako ng sinabi? Wala. Ako ay may asawa. Huwag mo na akong hanapin. Ang asawa niya ay ako. Feng, ano ang gagawin ko? Sige na, tara na. Feng, Wala kang karapatan na tawagin ako ng ganito. sa mundong ito, ako lang ang karapat-dapat. Feng, inaantok ako. Uwi na tayo para matulog. Siguro, nandidiri siya sa akin? Nandidiri siya sa unang pag-ibig. Oy, Kuya Cheng Xuan, hindi ba sa tingin mo, medyo OA na yung lungkot niya? Talagang hindi na siya mukhang bossy na amo. At hindi na rin siya yung Leng Feng na kilala ko. Mas cute siya kaysa sa Leng Feng na kilala ko. Pero naiintindihan ko siya. Anong ibig mong sabihin? Dahil yung unang pag-ibig niya kakakuha lang ng kanyang pagkabirhen, ay iniwan na siya. Kaya, Gets ko na. Kaya, sobrang napahiya siya. kita mo, matigas lang talaga ang ulo mo. Pero sa totoo lang, apektado ka pa rin sa sinasabi ng iba. Halika, Ako lang naman ang outsider. Kung birhen ka man o hindi, wala akong pakialam. oy. Sige, tapos na yon. Nawalan ka man ng babae, nandito pa rin ako para sa'yo. Tama ka. Ang babae ay parang damit. Ang mga kaibigan ay parang mga kamay at paa. Hoy, kaya mo bang tanggapin na maghubad sa kalye? O kaya mo bang tanggapin na mawalan ng kamay at paa? Ang hirap ng tanong na yan. Hindi niya mapipili. Oh, ganito na lang kaya. Pareho kayong pumili na wag magdamit? Aray. Aray ko po. Arwi? Lasing na ako. Asawa mo hindi kaya nagkakamali ng akala? Kasalanan mo. Nagka-misunderstanding ang asawa mo. Ano ba ang relasyon natin? Siyang tanga. Kaya nga, asawa mo pa rin siya. Heto, Ayaw ko. dadalahin ko na talaga. Hayes, kahit ano pang sabihin, asawa ko pa rin siya. Ayokong magkaroon ng green sa ulo. Ito ay isa pang green! Hoy, ang nangyari ngayon, huwag mong ikakalat. Ang ibig mong sabihin, nagkunwari kang lasing. Bakit ka nagkunwaring lasing? Gusto mo sa harap ni Mo Xiaoyan? Aminin ang sarili mo? Wala kang pakialam. Tinawag mo ako dito, kaya may kinalaman na ako. At saka, ang problema mo ay problema ko na rin. Bahala ka. Lang Feng, sana ngayon, kay Meng Chuxin, manatiling rational ka. Sikat na detective, tulungan mo akong imbestigahan kung bakit biglang umuwi si Meng Chuxin. Walang problema, young Master Song. Hoy, huwag kang maghatid. Manatiling stable. Anong oras na ngayon bago ka umuwi? Kung masira ang katawan mo, paano ako makakapagmano ng apo? Lola, mas nakakasama sa katawan ang pagpupuyat ng matatanda. Matanda na ako, kaya ko pa. Anong nangyari sa manugang ko? Naglalaro siguro. Wala, lasing lang. Kung wala, bakit ka nalasing? Ikaw ba ang nagpagalit sa kanya? Lola, huwag mong sisihin si Leng Feng. Ako ang nagpamalasakit kay Xiaoyan, kaya siya nagalit. Isa pang night owl. Sino ka? Ako ay ang girlfriend ni Leng Feng. Ex-girlfriend, Yung nag-cheat. Meng Chuxin. Sinabi ko na, kasal na ako. Bakit ka sumusunod? Narito ako para humingi ng tawad. Kailangan kong humingi ng tawad sa pag-alis ko noon sa iyo. Nag-cheat at umalis. Wala na akong nararamdaman para sa iyo. Wala nang paghingi ng tawad o hindi. Pakiusap, umalis ka na. Feng, alam ko ang iyong desisibong personalidad. Kung wala kang nararamdaman para sa akin, hindi ka ganoon kailanman. Makipag-usap sa akin ng mahinahon. Mukhang ako sa iyo ay talagang masyadong mabait. Feng, ang lupit mo. Nasasaktan ako. Ano ba talaga ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Lumabas ka, ang apo ko. Mapapatawad ka na. Umalis. Ayokong magdulot ka ng pagkasuklam. Ang mahal kong manugang,
Lola, si Fan Xiaoyan at Leng Feng, walang tunay na pagmamahalan. Pera lang ang habol niya, kaya siya nagpakasal sa pamilya Leng. Eh ikaw, para sa pagkain lang? Lola, ako at si Leng Feng, may tunay na pagmamahalan. Handa akong gamitin ang natitirang buhay ko para bumawi sa kanya. Kung hindi ka pababangon, ninakaw ang asawa mo. Ninanakaw ang yaman ng pamilya Leng. Gusto mo bang maging kabit? O kaya ay kirida? Hindi, gusto kong maging kasintahan ni Leng Feng. Buhay pa ang tunay na asawa. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Pwe! Ay pwe! Pasensya na. Fan Xiaoyan, hinahabol ko lang ang minamahal ko. May mali ba doon? Sa prinsipyo, wala. Pero hindi ka na nga mahal ng minamahal mo. Kung patuloy kang magpapakatotoo, iyon ang mali. Feng, para sa'yo, handa akong magkamulit-muling mali. Anong gusto mong gawin? Manatili sa tabi mo. Magbayad sala sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Eh kung pwede rin namang tanggapin. Paano gagamitin? Lola, espesyal kong niluto para sa inyo ang sabaw ng manok. Mabuti ito sa katawan. Tikman niyo po. Lola, ang ibig sabihin niya, matanda na kayo. Kailangan yung uminom ng sabaw para lumakas. Ang ibig sabihin niya, hindi sa akin. Neng Chuksin, pinapaluto lang kita ng sabaw. Ginamit mo pa para tuluyang insultuhin ako. Nawala na akong silbi dahil matanda na? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lola, si Fan Xiaoyan ang nanggugulo. Sinabi na nga, espesyal na niluto para kay Lola. So, ang ibig sabihin, kami ng asawa ko, hindi pwedeng uminom? Hindi ako. Wala akong ginawa. Ayos lang, Feng Feng. Kung ayaw mo, huwag mo nang inumin. Halika, kainin mo ito. Salamat. Feng, baka gusto mong tikman. Hahanginan ko para sa iyo. Hoy, te, kailangan pa rin kitang pag-abalahin. Yung aso ng asawa ko, hindi pa nakakain ng almusal. Ikaw, papakainin mo ako sa aso? Feng, hindi mo pwedeng pagdudahan ng pagmamahal ko sa iyo. Dahil lang sa isang aso. Pero hindi rin dapat, dahil sa isang soro, ay pabayaan mo na ang aso. Lola, Sinasadya ninyo akong pahirapan. Halatang halata naman, di ba? Talagang hindi ko maintindihan. Tangang-tanga ka ba o nagkukunwari lang? Unang beses kong makakita ng kabit na ganito kagarapal? Kung hindi ko pa nakita ng personal, akala ko talaga galing ka sa isang short drama na walang utak na kontrabida. Anong short drama? Yung mga satisfying na drama, Lola. Mamaya pagkatapos kumain, hahanapin ko para sa inyo ha. Sobra na kayo. Tingnan mo. Lalabas na ang totoong saloobin mo. And Feng, nahayag na ang tunay mong pagkatao ngayon. Alam na ng buong lungsod na ikaw ay isang batang, matagumpay at maginoong lalaki. Ang isang tulad ni Fan Xiaoyan na may katayuan tulad ng sa kanya. Talino, pinagmulan? Sa palagay mo, ilang araw pa siya magtatagal? matibay ang buhay ko. Hindi tulad mo. Baka sa huli, ang praying mantis ay humuhuli ng kuliglig. Ngunit, ang ibon ang huling tumatawa. Hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Papatayin kita ngayon din. Ayos naghihimagsik ka na. Ikaw na praying mantis na ito. Ang lupit mo Huy, dumating na ang iyong ibon. Maagang maaga pa, isa-isa na. Wala ni isang nagbigay ng katahimikan sa mga mata ko. Manugang, papayapain kita agad. Tia, ikaw po ba ang ina ni Cold Feng? Kumusta po? Mga tao, linisin ang lugar. Siya? Ako, hindi aalis. Akala nyo ba talaga ako ay ang kontrabidang babae sa script? Ako ang bida, si Mrs. Cold. Hoy, imbestigahan ninyo ng husto ang lahi ni Fan Xiaoyan hanggang sa ika-8 henerasyon. Ano to? Ito ang bahay na ito? Wala man lang masarap na almusal. Pwede kang hindi pumunta. Hindi pwede yon. Pagkatapos, iisipin ng iba na walang utang na loob ang manugang. Manugang, haha. Si Nanay Cold lang ang kinikilala kong asawa ng anak ko. Sino ang nagluto ng ulam ngayon? Ang pangit ng lasa. Ex-girlfriend ng kuya mo. Dumating ang ex-girlfriend ng kuya ko. Oo, yung pinaalis namin kanina. Talagang matapang ka. Day, kaya mo pa rin kinain yan? Sinasabi ko sa inyo, ngayong araw na ito nagpapanggap at nagpapaimbabaw kayo at pumunta sa bahay ko ng mayabang. May pakay kayo, di ba? Ganyan ba naman ang sabihin mo?
Dumaan lang ako para tingnan si Cold Feng. Kumusta na ang paggaling niya? Lola, pumunta siya para tingnan kung patay na ako. Ang mama mo at ang kuya mo, ganyan, araw-araw. Ang mama ko ay hindi talaga madaling pakisamahan. Oh, Leng Feng, kahit na hindi ako ang tunay mong mama, pero ako ring, pinagmasdan kang lumaki. Kahit na namatay ang tatay mo ng maaga, hindi mo dapat ganito ang pakikitungo sa akin. Pinagmasdan? Lumaki? Ay pwede kang turuan hoy. Kung may oras ka pa, mas mabuti pang turuan mo ang sarili mo. Lola diretso sa punto. Wala kang karapatang magsalita, babaeng hamak. Tumahimik. Kapag sinisiraan mo siya, sinisiraan mo rin ako. Dahil nakagising na si Leng Feng, ang taong ginamit para magpagaling sa iyo, ay wala na ring silbi. Gusto mong patayin ang aso pagkatapos ng trabaho. Sino pa? Pag-usapan natin mamaya. Sa totoo lang, pinagising ko ang anak mo. Dapat kang magpasalamat sa akin. Pero ikaw, gusto mo lang ako paalis. Parang sa susunod na sandali. Natatakot kang agawan mo ng kayamanan. Oo, ganito talaga ang pakiramdam. At kung hindi ako aalis, parang gusto niya agad ako. Patayin ka. Oo, patayin ako. At saka patayin ang kuya ko. Hoy, para kanino ka ba? Hindi ba siya ang tunay mong mama? Ako. Hindi para sa kanino. Ako ay miyembro ng Leng family. Tingnan mo. Mag-aral ka? Fan Xiaoyan, ikaw ang hindi karapat-dapat sa Leng family. Kung hindi karapat-dapat, mas lalong hindi karapat-dapat ang kabit na ito. Malakati mo na ang ito, di sama, masama at pinapayagan kang maging abusado sa Leng family. Dahil lang sa si Leng Jiaming ay apo ng Leng family. Kung gusto mong maging ganid, huwag mong sisihin ang Leng family. Hindi kami magpapatawad sa iyo. Inay, ang tagal na nating magkasama. Mas mahalaga pa ba si Fan Xiaoyan kaysa sa akin? Kayo, wala talagang pagmamahalan. Tumahimik ka, puta. Tama na. Umalis ka na sa bahay ko. Ngayon din. 10. Siyam. Ngayon na. Huwag mong pigilan ang anak ko. 8. Ako na, ang bagal mo magbilang. 7, 6, 5, 4, 3. Hindi ko pa nabibilang ang 2 at 1. Mataas ang pintuan ng mga leng. Baka mabungi ka pa sa pinto. Aray. Ikaw na babaeng ito. Hoy, babaeng yan. Ma. Huwag kang mapadala sa galit. Huwag kang magalit. Hindi ko hihingin sa'yo ang bayad sa panghuhula. Manugang, mamaya. Pahulaan mo, ang lola mo. Lola, salot lang yan. Ano sa palagay mo? Dahil ba sa akin kaya sila nagkakamalas? O talagang malas lang ang kapalaran nila? Hindi pwedeng. Libre lang ang pagtanggol ko sa'yo. Babalik at babalik yan sa'kin. Bigyan mo ako ng bayad pinsala sa damdamin. Wow. Natatakot lang ako baka dahil sa nangyaring to ay mapahamak siya. Ngayon, nababahala ka na sa kanya. Alam kong masamang pangitain ang bibig ko. Tapos nagdadaldal pa ako nang walang ingat. Paano kung sa akin mismo bumalik ang sumpang yon? Anong gagawin ko? Inagaw mo ang pwesto ko. Siyempre, narito ako para ibalik ang pagiging Leng. Ang pagiging Mrs. Leng alam ko na ikaw ang anak ni Fan Zongwen. Tumigil ka nga sa kakadaldal. Dumivorsyo ka agad kay Leng Feng. Bakit ako magpapalayas? Dapat may makuhang pakinabang bago ako umalis. Ako, Ikaw, kung hindi ka makikipaghiwalay kay Leng Feng, sasabihin ko sa kanya kung sino talaga ang tunay na pagkatao mo. hindi mo yan magagawa. Dahil ang pagkakakilanlan kong Fan Xiaoyan kayo mismo ang nagbigay noon, di ba? Ang tinutukoy ko ay ang tunay mong pagkatao bilang Mo Xiaoyan. Ang tunay na pagkatao ni Mo Xiaoyan sino ang mga magulang ko? Ano ang alam mo? Basta makipaghiwalay ka sa kanya. Sasabihin ko sa'yo, dalhin siya. Anong ginagawa nyo? Ano to? Bitawan nyo ako. Umalis kayo. Boss Leng, pinipilit na naman ng pamilya Fan ang proyekto. Kulang sa kakayahan. Hindi ko itutuloy ang pakikipagtulungan. Sige, Boss Leng. May iba pa ba? Mukhang may problema si Mrs. Leng, dinala siya ng kapatid niyang si Fan Kiki sa isang club. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Club. Oh. Feng, saan ka ba pupunta? Patay na ba ang lahat ng seguridad ng pamilya Leng?
Feng, hindi mo sila masisisi. Itinuturing ako ng lahat bilang Mrs. Leng at sobrang magalang pa nga sa akin. Kaya bakit nila ako pipigilan? Alam ko talaga na gusto mo rin akong pumunta dito. Di ba? Anong ginagawa mo? Hoy, bitawan mo. Bakit? Ngayon, ayaw mo nang malaman kung sino ang iyong tunay na mga magulang. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa aking pagkatao. Hahaha, Huwag mong isipin na matatakot ako sa pananakot mo. kung kaya mong malaman at sa loob ng mahigit 20 taon, ay nanatili kang ulila. Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang magpakapalpak. Magsalita ka. Lumura ka sa akin, Muxia Oyan. Pumasok ka. Maghintay ka. Sa lalong madaling panahon, sisirain ko ang lahat ng iyong meron. Anong balak mo? Siyempre, para magising ka. Ano? Sinabi ko sa iyo, huwag ka nang magpakita ulit. Kung hindi, Kung hindi, ano ang gagawin mo? Sa akin? Parusahan mo ako. Samahan kita sa pagtatalik. Gusto mo ba? Ano? Umalis ka, layas. Layas! Tumigil ka. Walang kwenta. Fan Kiki. Pero pag-isipan mo mabuti. Kahit magdiborsyo kami ni Leng Feng, hindi ka pa rin sigurado. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang mga gustong maging asawa ng pinakamayaman, hindi lang ikaw ang isa. Sino pa? Pwede kitang sabihan. Pero kailangan mo munang sabihin sa akin kung sino ako, Ikaw. sino ang mga magulang ko. Hindi ka ba isang manghula lang? Ano naman, gusto mo ring maging anak ng pinakamayaman? Hindi mo rin pala alam? Ayoko lang malaman. Pero, gusto ko nang malaman ngayon. Sino yung babaeng sinasabi mo? Pwede kitang sabihan. Pero, kailangan mong pakawalan ako. Pwede kitang pakawalan. Pero kailangan mong dalhin ako para hanapin yung babae. Siya, halika, sumama ka sa akin. Boss Leng, may pamilya ka na. Ano naman kung may pamilya? Sino nagsabing ang isang matagumpay na lalaki ay dapat isang pamilya lang ang meron? Ang lalaking isang pamilya lang, kulang sa pera o kulang sa pagkatao? mukhang mas naintindihan mo na ang mga lalaki sa pagdaan ng mga taon. Mas malalim na ang pag-unawa mo. Boss Leng, may pamilya ka na. Feng, mula ngayon, ako na ang magiging pamilya mo. Nakakadiri ka talaga. Nakikita mo ba? Hindi mo ako matatakasan. Boss Leng, kalmahan mo lang. Pinipigilan ko na ang galit ko. Sige, ngayon din, papatayin ko ang apoy mo. Ang saya-saya ninyong dalawa Naglalaro kayo dito? Hindi totoo. Ang nakikita mo, Feng, kanina, ganoon ka sa akin. Bakit ngayon ganyan ka na naman? Ikaw? Sabihin mo sa kanya kung ano ang ginawa sa akin ni Boss Leng kanina. sabihin mo nga. Ako, wala akong nakita. Fan Xiaoyan, naririnig mo ba? Hindi ba? Balak mo bang tumayo lang dyan? Tumingin sa akin at kay Feng. Bumabalik ba ang dating pag-ibig? Okay lang. Magpatuloy kayo. Palakihin ang apoy. Sunugin kita. Sandali lang. Ginoong Leng. Sino ka? Ako nga. Siya ang ate ng asawa mo. Ikaw. Ate, Ay, hindi ako. kumusta? Paalam na. Ginoong Leng. Ikaw ang babaeng iyon. Halika, uminom tayo. Gusto mo ba si Fan Xiaoyan? Siya ang aking asawa sa pangalan lamang, si Ginang Leng. Huwag magmadali. Hintayin natin ang hinaharap kapag handa na ang puso. Siya ay natural na, magiging tunay na Ginang Leng. May tinatago ka sa akin.
Wala. Sana maingatan mo siya. Gusto mo sa kanya? Guwapo! Ay, gusto ko sa'yo. Pwede ba kitang inuman? Pwede ako. Malaking haligi. Ay. Iniisip mo ang asawa mo. Hating gabi na, hindi pa umuwi. Walang hiya. Anong klaseng ugali yan? Naiinis ako para sa'yo. Naawa ako sa'yo. Umalis ka. Hindi ko kailangan ng awa mo. Matigas lang ang bibig mo. Para sa'yo ginawa ko na. Hinanap ang asawa mo. Nakita mo? Ako talaga ang kailangan. Ginoong Song, Ginang Leng, kasama ang isang matandang lalaki. Nagpunta sa maliit na kakahuyan. Dapat bigyan niya ako ng maayos na paliwanag. Mas mabuti pang bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Tingnan mo ako. Ang asawa ng pinakamayaman sa Longcheng, sa isang maliit na kagubatan, ay nakikipagkalantari sa isang matandang lalaki. Binugbog ni Leng Feng ang matandang lalaki. Na ikinagulat ng matandang lalaki at ng aso nito, may mas malala pang sinabi. Sabi, kaya lang ni Leng Feng, iangat ang kamay. Hindi ang ibang bagay. Lola, nakakahiya. Nakakahiya talaga. Bakit hindi ka naniniwala sa sarili mong asawa? Lola, pumasok sa kagubatan ng aso niya, kaya sumunod ako. Hindi ko inaasahan na siya ay... Lola, ang kahabag-habag kong manugang. Lola, ang punto, siya ay talagang pumasok sa kagubatan kasama ng lalaking iyon. Mas mahalaga, sa kalagitnaan ng gabi? Nawala ang aso niya, pumasok sa kagubatan, kaya sumunod ako para hanapin. Tama, nanakit ka pa. Napaka-impulsibo mo. Tama. Hoy, tumahimik ka? Tumahimik ka. At ngayon, ipinagkakalat mo pa kay Song Chengshuan. Tama? Hindi na ako magkakamali muli. Ang buong Longcheng ay iniisip na nangaliwa ang asawa mo. Ngayon, kailangan mong mag-isip ng paraan para patunayang walang kasalanan ang asawa mo. Siya ang dapat mag-isip ng paraan para patunayan sa akin ang kanyang kalinisan. Malinis ang konsensya ko. Ganito na lang, maghanda tayo ng salo-salo. Para patunayang matatag ang relasyon ninyo. Kung hindi, masisira ang reputasyon ninyo. Wala akong pakialam sa reputasyon. Hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng iyong asawa? Bakit napakabait sa iyo ni Lola? Hulaan ang kinabukasan, iwasan ang malas. Lunes, 10% lang. Hoy, kung hindi magkatotoo, libre lang, ay, libre lang. Tingnan mo nga ang kapalaran ko. Lola, mabubuhay ka ng matagal, at lahat ay magiging maayos. Ang tao, paano maging maayos ang lahat sa buong buhay? Baka naman para sa aking apo, magpahula ng kapalaran sa pag-ibig. Kayo at ang apo ninyo, pareho kayong mapalad. Oy, Ito ba ang sinasabi mong maayos? kapag sinabi kong maayos, maayos talaga. Bumalik ka rito. Lumapit ka. Huwag kang tumakbo. Lola, hawakan ninyo itong mabuti. Kapag nagdadala ng ganito karaming pera, kailangang maging maingat talaga. Hindi ninyo kailangang magpasalamat. Ako ay nakakita lang ng kawalang katarungan, kaya tumulong. Ang ginagawa mo ay panloloko. Kung gayon, bakit ang napakaraming perang ito hindi mo kinuha? Kahit pera mula sa panloloko, kailangan pa ring may prinsipyo at hangganan. Hey, siguro dahil cute ako. Hindi totoo ang chismis. Anong chismis? Kaya kong magtaas ng kamay.
Hindi ko alam. At hindi mo mapapatunayan dito mismo. Kaya kong patunayan ngayon mismo Sayang lang ang effort. para sa reputasyon. Hindi ka ba nag-aalala sa reputasyon mo? Wala akong pakialam sa reputasyon. Ikaw rin? Wala kang pakialam. Tingnan natin kung may mawawala ba. Nakita mo na ba ang ibang lalaki? Wala. Hey, ang tigas naman. Mukhang kaya. Dapat makita mo mismo para maniwala ka. Sa bulsa mo, bakit may ganyan ka? Ay, gusto kita. Kay Song Cheng Xuan to sigurado. Tama. Ballpen lang yan. Bakit ka nag-aalala? Meron ba? Wala. Leng Feng, paano mo ako pasasalamatan? Naiinis ako para sa iyo. Naaawa ako sa iyo. Sinong tumawag sa Song family? May utang na loob ako? Sa Cold family? Pero, ang pamilya ninyo, mawawala kung wala ako. Anong nangyari, detective? Tama nga ang hinala ni Young Master Song. Si Meng Xingxin ay biglang umuwi sa bansa at ang personal buhay niya ay magulo pa rin. Ang lobo ay kumakain ng karne sa libu-libong milya. Ang aso ay kumakain ng dumi sa libu-libong milya. Siya ay kumakain sa dalawang lugar, lokal at internasyonal. Pero, ang hindi pagiging mapili ay isang magandang katangian. Ingatan ng Mrs. Cold. Tanong ko lang. Kayong dalawa ni Mrs. Cold, walang relasyon. Pero parang espesyal ang pagtrato mo sa kanya. Ikaw ay detective, hindi entertainment reporter. Huwag masyadong magchismis. Hanggang dito na lang. Sigurado ka? Sigurado. Nakapag-desisyon ka na? Siguro, Hindi na. okay ba ang posisyon? Okay. Baka hindi na. Si. Ako na. Si. Si. Ako na. Sinubukan ni Coldfeng. Napatunayan, nakakaiba ang lakas niya. Ginamit ako bilang barbell na nagresulta sa pagbagsak ng katawan ko. Ang ulo ko ay bumagsak. Level 5 ang injury. Itatala ang galit na ito sa May 1, 2023. Nagtala sa notebook. Unang beses ko lang nakita. Ngayon nakita ko. Sa hinaharap, babayaran ko lahat ng ito. Bata pa. Kapag nakuha ko na ang bayad pinsala, hindi mo na ako ituturing na bata. Pwede kitang pagbayaring ng damit para sa party. Tanggalin mo dapat ang tag. Lumang damit, pwede pa rin ibenta. Fan Xiaoyan, Oy, bakit kayo magkasama? ano nang pakialam mo? Ikaw, paano ka nakapagpakita ng mukha dito? Kung walang mukha ka nga, nakarating ka, may mukha ako, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Nang babae ka sa isang lalaking nag-aalaga ng aso. Napahiya ka na lang, tapos sasabihin mo wala akong mukha. Mambabae man ako o hindi, may mukha man ako o wala kang pakialam. Malaki ang kinalaman ko dyan. Kami, sana nga ay mambabae ka. Kayo pala ang may bakana. Siyempre naman. Naiintindihan ko na. Gusto ninyong palayasin ako at kunin ang pwesto ko. Pero iisang pwesto lang ang Mrs. Leng, isa lang. Paano ninyo paghahatian? Lunes, Miyerkules, Biyernes, Martes, Huwebes, Sabado, Linggo, sabay kayong maglingkod sa mayaman. Fan Xiaoyan, huwag kang masyadong magyabang. Leng Feng, unang pagkakataon na magpupublikong handaan, tiyak na may mahalagang bagay na ipapahayag. At ikaw, nagloko, nawala ang kanyang dignidad. Kaya, sa pagkakataong ito, tiyak na ipapublikong tanggalin ka. Sigurado ka talaga? Siyempre, kami ang pinakakilala sa Leng Feng. Sabihin ko lang, ang likuran ninyong dalawa ay nakakaakit. Ang harapan ay hindi mo maaabot. Anong maaabot? Sa relasyon nating tatlo, sa pagtingin sa mukha ninyong dalawa, ang kinain ko kahapon, masisuka ko. Masamang babae ka. Sige, magsalita ka pa. Huwag lang kami ang inggitin. Kung
may kakayahan. Magdamit ka rin. Magdamit ako mamaya. Ay, sa tingin ko, si Leng Feng, hindi nagbigay sa iyo ng pera. Hindi mo kayang bumili, no? Ang mga sukat na kasya sa akin dito, dalhin mo lahat. Oy, Fan Xiaoyan, ikaw ba, natatakot masira ang damit at hindi lumabas? Nandito kami para tingnan ang katawan mo. Ikaw, sarili mo, binabalot mo parang suman. Paano titingnan? Hindi kayo karapat-dapat tumingin. Titingnan kami talaga. Anong ginagawa ninyo? Aray. Fan Xiaoyan, napakasukla mo talaga. Nakita ninyo ba yon? Parang hindi ko nakita. Kaya, ipakita ko sa'yo. Ano ba? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ay naku, kasing pangit ka ng isang halimaw. May lakas pa ng loob magsuot ng gown. Oo nga, ang mga taong pupunta sa party, mayaman o mahalaga, kapag naiinis sila sa'yo, kahit na ikaw ang Mrs. Leng, hindi mo kayang panagutan. Leng Feng isa siyang perfectionist. Siya, ayaw niya talaga sa monster na puno ng peklat. Kaya, sigurado ako, hindi pa kinukuha ka ni Leng Feng. Pasensya, nahuli ako. Ihatid mo ako. Feng, paano mo? Kuya Leng Feng, baka nagkamali ka ng hinawakan? Noon, hindi ba ayaw mo sa may peklat? Tignan mo siya, parang spider web ang katawan niya. Napakadiri. Bakit mo pa siya hinahawakan? Kuya Leng Feng, tingnan mo ako. Ako'y walang bahid. Dalhin mo siya palayo. Dito, ako, ang haharap. Sayo na. Hoy, Kuya Leng Feng. Leng Feng! Song Chengshuan, aso ka ba ni Leng Feng? Araw-araw kang sumusunod sa kanya. Huwag kang makialam. Sa hinaharap, kapag nagkaroon ng problema ang Mrs. Leng, kahit hindi gawa ninyong dalawa, ang pamilya Song ay hindi kayo palalampasin. Huwag mo akong hawakan. Gusto kong mag-isa. Oh, nandito lang ako sa labas. Ipagbigay alam na kanselado ang salu-salo. Leng Feng, ikaw ba ang magiging liwanag ko? Ikaw ay liwanag. Pero mas bagay ako sa buhay sa dilim. Siguro, dapat na akong umalis. Ay, Mo Xiaoyan! Nakakamatay ng takot yan! Magandang araw, Hanjie. Ano ang ginagawa mo dito? Naparito lang ako, nang hindi ko namamalayan. Naparito lang ako. Ay, una sa lahat, huwag mo akong manghula. Hindi ako manghula. Tama nga. Ang taong pinili para maging asawa ni Leng, paano pa manghula? Pinili talaga? Hanjie, ano ang alam mo? Alam na ng lahat.
Siyempre, alam ko rin. Ang alam mo ay iba sa alam ko. Hanji, kung hindi mo sasabihin, ako ang magsasabi. Ako, hindi rin ako masyadong maraming alam. May nagbigay lang bigla ng pera sa akin. Binigyan ako ng pera. Sinabihan ako na palayasin ka. Para mawala ka lang sa bahay. Nalaman ko lang ng maglaon, naging asawa mo si Leng. Mukhang hindi na maitago. Presidente Leng. Ang pagkakakilanlan ng asawa sa pamilya Fan may bagong nangyari. Ang taong sinabi ni Hanji ay tauhan ni Fan Zongwen. Ay, bakit sila magkasama? Binabalaan kita, huwag kang magloko sa akin. Huwag mo ring isipin na paalisin si Fan Xiaoyan, at ako pa ang paalisin. At hindi rin ako si Fan Kiki, na madaling lokohin. Kung nandito ako para hanapin ka, ay siguradong may sarili akong kumpiyansa. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw at itong... kabit mo, kayong dalawa noon, muntik nang mamatay si Leng Feng. Kung ang bagay na ito ay isiwalat ko, papayagan kaya kayo ng pamilya Leng? Nanganganib ka sa akin? Hindi pa nanakot. Ito ay pagkakaisa. Kung manalo, paghahatian natin ang yaman ng pamilya Leng. Kung matalo, magkakasabay tayong mawawala. Ang babaeng ito ay kailangang alisin. Ikaw ang masusunod. Nako. Ang swerte naman. Ang swerte nga. Oh, Sa tingin ko, sinadya mo yan. ako. Xiaoyan, ayos ka lang ba? Gusto kong hanapin si Leng Feng. Ay. Siya nga. Siya ang nagpautos sa akin na ilagay ang damit panloob sa bulsa mo. Gustong sirain ang relasyon mo at ng asawa mo. At gumawa pa ng chismis tungkol sa kanya at isang matandang lalaki. Ako, Bitag iyon niya at ng iba. ano na kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Narinig ko lang ito ng sarili kong tainga sa bar. Kuya Leng Feng, hindi ko siya kilala talaga. Pipilitin ninyo ang pag-amin sa pamamagitan ng pagpapahirap, pagkakabit ng kasalanan at pagtatangka. Sabihin mo, kaligtasan. Boss Leng, kami rin. Para sa kumpanya, wala kaming magawa. Talaga, ang ganda ng wala kaming magawa. Ako, narinig ko ring may nagsabi, may isang batang babae sa overpass. Mukhang maganda. Pinakamahalaga, wala siyang kamag-anak. Kung maaari nating kunin siya bilang anak na pangako, tiyak na magkakaroon ng swerte. Kaya kinilala mo siya bilang anak na pangako, pinakasalan niya ako para iwasan ang masamang swerte, kapalit ng proyekto ng pamilya Leng. Uwa, Talaga nga, hindi niya ako minahal kailanman. Pero siya ay isang sinungaling lang. Kuya Leng Feng, Mula ngayon, hindi na niya kailangang magsinungaling. Ang inyong pamilya Fan, hindi na kailangang manatili. Leng Feng. Bakit ang bait mo? Anak. Sa wakas, nakita na kita. Noong araw, bakit niyo ako hindi pinili? Ale, hindi namin sinadyang hindi ka tanggapin. Noong araw, noong nadakip ka ng mga magnanakaw ng tao, ang iyong ina, labis ang kanyang kalungkutan. Kaya naman... Ale, sa hinaharap, ang ating dalawa, ama at anak. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Sige ba?
Sige, magkakasama-sama na ang buong pamilya. Ako, nagbalik ng sama sa kabutihan. Pinagkita ko kayong ama at anak. Hindi ba't dapat kang magpasalamat sa akin? Kayong dalawa. Kung wala ako, sa buong buhay mo, hindi na magkakaroon ka ng ama. Sige na, tapos na ang pagkilala sa mag-ama. Dapat pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Hindi ba't meron na ngayon? Ikaw, Hijing, ano ang ginagawa mo? Sabihin mo sa anak mo, ano ang gusto kong gawin? Ale, ang tatay mo, nagkasala. Sabi niya, kung hindi ako susunod sa kanya, ipapasok ako sa bilangguan. Ano ang ginawa mo? Ako. Hindi ko masabi. Tay, Mo Xiaoyan, kung sasabi mo ang totoo tungkol sa aksidente, sa Lengfeng, isasama ko ang tatay mo sa paglaho. Lengfeng, maghiwalay na tayo. Ito ang dahilan kung bakit gusto mong mag-divorce sa akin. Oh. Gusto ko si Kuya Cheng Xuan. Siya ay nakakatawa at maalaga. Ang pinakamahalaga, mahilig siyang mag-smile. Lalo na, pag nag-smile siya sa iyo. Hindi katulad mo. Parang nakasimangot ka palagi. Parang may utang sa iyo ang lahat. Ako? Nagbabago ako. Obserbahan mo nga. Madaling baguhin ang bundok. Mahirap ang ugali. Sawa na ako sa iyo. Ako? Ikaw rin, sawa ka na ba sa akin? Makasarili ako. Mapagtanim, madamot, mahilig sa pera. Ang pinakamahalaga, Hindi ako nagrereklamo. nakakasuka ako. Hindi kami nagrereklamo. Ikaw pa? Ako, nagrereklamo. Alisin mo ang kamay mo. Alisin. Langfeng, tumigil ka. Ipinagtulakan mo ako para sa ibang lalaki? Sige. Divorce. Hindi ako mag-divorce. Kanina, sinabi mo na gusto mong mag-divorce sa akin. Hindi ako mag-divorce. Dapat, mag-divorce. Hindi ako mag-divorce. Bumaba ka. Hindi ako bababa. Bumaba. Hindi. Hindi ako mag-divorce. Hindi ako mag-divorce. Dapat. Talagang hindi ako mag-divorce. Hindi ako mag-divorce. Bumaba. Hindi pa ako mag-divorce. Dapat mag-divorce. Sumama ka sa akin. Lola, tulungan mo ako. Walang integrity. Habulin. Asawa. Ayaw kong mag-divorce. Ikaw, tawagin mo ako bilang asawa mo. Siyempre, ikaw ang asawa ko. Hindi ako ang asawa mo. Ha? Kami ay legal na mag-asawa na may marriage certificate. Lengfeng, makinig ka sa akin. Hindi ako ang Fan Xiaoyan, ang anak ng pamilya. Fan. Ako ay Mo Xiaoyan. Isang sinungaling na puno ng kasinungalingan. Ngayon alam mo na niloko ko. Dapat galit ka na, di ba? Alam ko lahat ng sinabi mo. Alam mo? Wala na ang pamilya Fan pagkatapos ng Longcheng. Ang tanging identidad mo ay ang asawa ng pinakamayaman sa Longcheng. Leng Feng, Mrs. Leng. Ito ang unang araw na pumunta ako sa bahay mo. Ang relo na ibinigay mo sa akin. Ninakaw ko ang relo mo. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Tayo ay quits na. Ang identidad na ibinigay mo sa akin. Ako, Mo Xiaoyan, ay hindi ko gusto. Bakit hindi mo tumulong kanina? Cheng Xuan kuya, gusto ko sanang tulungan mo ako. Anong tulong? Gusto ko mag-divorce. Talaga bang gusto mo mag-divorce? Siyempre gusto ko mag-divorce. Gusto mag-divorce? Bakit umiiyak ka ng malungkot? Ang relo ni Leng Feng, pinagsisihan ko na ibinigay ko sa kanya. Napakahalaga. Naaawa ako sa Leng Feng. Gusto niyang mag-divorce sa akin, pero hindi niya sinasabi kung bakit. Sabi niya gusto niya yung lalaking Song Cheng Xuan, yung lalaki, bukod sa nanay niya,
Sino pa ang magkakagusto sa kanya? Anong babae ang magkakagusto sa kanya? Nagkakaroon na ng emosyon ang apo ko. Mabuti. Lola, saan bang problema? Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi. Mo Xiaoyan nagpapanggap lang. Tama, nagpapanggap lang talaga. Gusto niyang mag-divorce sa akin. Gusto lang niyang lokohin ako para sa pera. Bakit niya gusto lokohin ka para sa pera? Para sa ultimate dream niya. Akala ni Leng Feng, nag-cheat ako. Ang ginawa niya, malaking pinsala sa isip ko. Itong galit na itala noong 2 Mayo, 2023. Bayaran mo ang pinsala sa isip ko. Nagpapanggap lang para humingi ng pera, no? Ano ang gagawin mo sa pera? Gusto kong matupad ang ultimate wish ko. Ultimate wish? Oo, magtayo ng retirement home. Mabuting gawa. Susuportahan kita ng 50 million pesos. Sa retirement home, ako lang ang matanda. Lahat ng caregiver, puro gwapong lalaki, mga cute na binata. Araw-araw magsasayaw ng hula dance para sa akin. O kaya pole dance. Binabawi ko ang sinabi ko. Bastos, walang hiya. Kung ganoon kasama siya, bakit ka nag-aalala? Ayaw kong tanggapin. Sinusubukan mo bang lokohin ang lola mo? O ang sarili mo? Gusto kong malaman, bakit niya gusto makipaghiwalay sa'yo? Dapat, hanapin mo ang sagot sa sarili mo. Imbes na nakaupo ka lang dyan. At nagtatanong kung bakit sa isang matandang tulad ko. Diretso na tayo sa punto. May isang binatilyo. Pinapalayas ko si Mo Xiaoyan. Sabi niya, basta't mawalan siya ng matitirhan, okay na. Si Boss Leng, siya yon. Siya ang nag-utos sa akin na kunin si Mo Xiaoyan bilang anak-anakan. May tumawag at nagsabi sa akin. Bakit mo ginawa yon? Siyempre, para makahanap ka ng asawa. Anong masasabi mo? Pinili ko para sa'yo ang Mo Xiaoyan. Masaya ka ba? Hindi ako masaya. Ang iceberg mo ay naging mainit na tubig. Tapos, sinasabi mo, hindi ka masaya? Kung hindi ko siya maibalik. Hindi kita patatawarin. Anong kinalaman ko? Ikaw ang nag-utos sa kanya na mang-istorbo sa akin. Lahat ng ginawa namin ay para sa ikabubuti mo. Kayong lahat. Kaya ang buong planong pagpapakasal na may panloloko ay pinamunuan ng lola. Oh, Panloloko ang ginawa ninyo, kaya dapat panagutan mo ang lahat kung hindi ko maibalik ang asawa ko sa buong buhay mo. Hindi ka rin magpakasal. hindi maibalik. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mong dahilan? Dahil lang nasaktan ka. Lahat ng tao ay maingat sa pakikitungo sa'yo. Ikaw, isang malaking tao, nasaktan ng isang babae na walang kwenta. Ayaw mo na sa lahat ng babae. Isang duwag kang parang daga. Dahil lang sa yan. Ako, Song Chengshuan, hindi kita iginagalang? Siyempre. Maliban sa yan, ako, medyo hinahangaan ka pa rin. Kahit papaano, ang business sense mo, mas magaling ng konti kaysa sa akin. Huwag kang magpuri. Anong gagawin ko ngayon? Bayaran mo muna ang pinsala sa isip ko dahil sa suntok mo sa akin. Nanalo ka. Hindi ko siya mahanap ngayon. Natatakot ako baka may mangyari sa kanya. Isipin mo ang Xiaoyan. Sino-sino ang mga taong napinsala mo dahil sa iyo? Meng Chushin. Uulit na ang kasaysayan. Dalhin mo siya. Feng, nandito ka para iligtas ako. Pinilit ako niya. Anong ginawa mo sa Mo Xiaoyan? Mo Xiaoyan, hindi lang ako ang may galit sa kanya. Bakit kayo ako ang pinagtutukan ninyo? Naiinis ako kapag naaalala ko kayo. Naiinis ako. Kahit ano ang tingin mo sa akin ngayon, hindi mo mababago ang katotohanan na niloko ka. Talagang nakakainis. Natatakot ako. Baka hindi mo kayanin. Hinampas mo ako. Ako. Anong ginawa mo sa Mo Xiaoyan? Bakit bigla niya ako hiniwalayan? Nasaan siya? Sasabihin ko sa iyo. Kung pakakasalan mo ako.
Ang mga babae na katulad mo, walang lalaking gustong pakasalan ka. At, Anong alam mo? ang tunay na pangalan ni Meng Chuxin ay Li Kuihua. Noong bata pa siya, ibinenta siya sa ampon na ama niya Tumahimik ka. sa edad na 15. Naging laruan ng ampon na ama niya madalas, para lang sa isang masarap na pagkain. Kailangan mong ipagbili ang sarili mo. Song Chengshuan. Bakit mo ginagawa ang paglalantad ng mga sugat ko? Gusto ko lang sabihin sa iyo, ang dahilan kung bakit hindi ginawa ni Leng Feng sa iyo, ang pagpuksa sa iyo, ay dahil naaawa siya sa karanasan mo. Mo Xiaoyan at ikaw, may parehong kapalaran. Pero ginawa niya ang ibang desisyon. Nakita mo ang mga peklat sa katawan niya. Pinili niya pa ring maging matatag at masayahin. Ito ang pagkakaiba ninyo. At iyon din ang dahilan kung bakit talagang gusto ko siya. Sasabihin ko sa iyo. Halika, maglakad-lakad, tumingin-tingin. Pagdaan mo, huwag mong palampasin. Hindi epektibo, walang bayad. Kahit hindi epektibo, may bayad pa rin. Hoy, ginawa mo ako sa ganitong kalagayan. Walang gustong tanggap sa akin. Meron dapat. Kung gusto mo talagang mag-divorce, pwede rin. God, Naisip mo na rin sa wakas. oo, pumapayag ako na mag-divorce tayo. Pero dapat pumayag ka ring pakasalan ako. Anong klaseng logic ito? Kahit pakasalan ko ang isang aso, hindi ko pakasalan ka. Anong tingin ninyo sa akin? Hindi ako aso. Av. Nandito ang aso. Ayoko ng Tibetan Mastiff. Corgi ako. Av. Ay, naku. Yung CEO Aura na pinanday sa pera mula pagkabata at biglang nawala. Talagang bumagsak. Sabi ko sa'yo, hindi tayo mapaghiwalay. Kahit magdugo ang ulo ko sa pagkahulog, hindi kita kailangan para iligtas ako. Aray, alam mo namang salot ang bibig mo. Nagsasalita ka pa rin ng basta-basta. Kasalanan ito ni Leng Feng na tong unggoy na to. Epektibo ang diskarte ko, di ba? Huwag mong kalimutan ang pangako mong si Bei sa akin. Siguro, hindi maganda ang kumita ng pera sa masamang paraan. Ha? Kung makikita niyang nasugatan ka ng malala, siguradong masasaktan siya para sa'yo. Mahal. Si. Mahal, nasugatan ako para sa'yo. Ayaw mo ba akong alagaan? Sakay. Hoy! Lolo! Sino siya? Sir, isang munting regalo. Hindi ito gaanong mahalaga. Ang anak kong babae ay walang katumbas. Hindi siya materialista. Maganda ang relo. Ibalik mo. I-refund mo ang pera dito. Nandito pa ang tag. Bakit hindi pwede? Oo, tama. Talagang hindi siya materialista. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Kahit ano ang gusto ko, matutugunan mo? Oh, siguro. Hoy, sabihin mo, bakit ganyan ka? Walang kwenta. Ganyan ba ang paghihiwa ng gulay? Tignan mo, nasira na. Humiwa ng 2 itlog.
Oh, Ano ba ang ginagawa mo? Maghiwa ka ng itlog. saan? Sa plato. Lumabas. Ayaw kong lumabas. Kung hindi ka pa aalis ngayon, wala tayong hapunan mamayang gabi. Bawal akong lumabas ng asawa ko. Ikaw? Lumabas ka na. Kung pwede lang, sana, ganito na lang palagi ang buhay ko. Sayang. Mo Xiaoyan, kung sasabihin mo kay Leng Feng ang totoo tungkol sa aksidente, isasama ko ang tatay mo sa libingan. Honey, ako ang naghugas nito. Ako ang naghalo ng itlog. Ito namang karne? Ako ang bumili nito. Bakit hindi masarap? Si Papa ang nagluto. Ikaw talaga? Ang galing mong magpasa ng sisiya. Umalis ka na pagkatapos kumain. Bangkarote na ako. Bangkarote ang tawag mo diyan? Lahat ng pera ko napunta sa mga regalo. Talaga? Nakuha ko ba sa pangungusap? Nangyari nga? Ginto? Laging may halaga. Kahit ilang taon pa ang lumipas, tataas pa rin ang halaga nito. At saka, kung sakaling mabangkarote ang pamilya natin, bilang asawa mo, kahit pa paano, may magagamit tayong pera. Ano? Kahit bangkarote ka man, kasalanan mo yon sa negosyo. Gusto mo pang manatili sa bahay namin? Bahay mo. Bahay ko rin naman, di ba? May bisita sa bahay ng tatay mo. Lola, ay, apo na babae. Hindi mo ba sinabi? Hindi mo pa papatulog ang lola? Sa kalye? Totoo ba ang sinabi mo? Totoo. Siyempre totoo, Lola. Paano ko hahayaan ang lola sa kalye? Hindi importante ang may pera o wala. Ang importante ay magkasama ang pamilya. Ito ang pinakamasaya. Oh, Lola. Masayang pamilya. Umalis? Alam ni Hijing, ang tatay ko ang aking kahinaan, pero ayokong saktan si Leng Feng. Ano ang gagawin ko? Nitong mga panahon, nakita ko rin, tapat si Leng Feng sa'yo. Kaya anak, dapat mong tratuhin ng mabuti siya. Tatay, anong nangyari sa'yo? Magpapakusa ako. Asawa? May ikinukumpisal ako sa'yo. Leng Feng, gusto kong tulungan mo ako. Sabihin mo. Gusto kong protektahan mo ang kaligtasan ng tatay ko at pangalagaan ang yaman ng pamilya Leng. Sabi ni Lola, ang yaman ng pamilya Leng ay hindi dapat mapunta sa mga masasamang tao. Si Hejing, ang masamang taong yon, isang traitor siya. Kaya ito ang dahilan kung bakit gusto mo makipaghiwalay sa akin. Oh, Mas malakas ako kaysa kay Hejing. Maaasahan mo ako. naniniwala ako sa'yo. Pero hindi ako naniniwala sa sarili ko. Kasi, nagsinungaling ako sa'yo. Sana habang buhay mo akong lokohin. Leng Feng, Tawagin mo akong asawa. ayoko. Kahit tawagin mo ako o hindi, asawa mo pa rin ako. Legal tayo. Ayoko. Sa buhay na ito, hindi na kita pahihirapan pa. Sumama ka na sa akin sa mansyon.
Yamang ipinagkatiwala mo sa akin ang pamamahala ng pananalapi sa bahay. Kailangan kong gampanan ang aking responsibilidad. Talagang may ugali ng isang pangulo ng pamilya. Siyempre naman, basta makamit mo lang ang aking mga hinihingi. Bukod sa regular na sahod mo bawat buwan, maaari ka ring makatanggap ng bonus sa pagpasok at bonus sa katapusan ng taon. May red envelope ba sa mga holiday? Pwede naman. Magkano ang sahod? Ako ang asawa ng pinakamayaman. Ako ang bahala sa pagkain mo, sa inumin mo, at sa tirahan mo. At magre-reimburse pa ako ng mga gastos sa trabaho. Bawat buwan, bibigyan kita ng 10,000. Mahal, hindi ka nagbibiro, di ba? Hindi ako nagbibiro. Kung gayon, maaari ba akong mag-apply ng ilang araw na karagdagang leave para sa kasal at maternity leave? Pinapayagan. Talagang may nagpapatumba sa bawat isa. Masaya ako dito. May problema. Hindi pa tapos ang trabaho? Gusto mo nang mag-surrender? Hindi lang ako magsusurrender. Ire-report ko rin kayo. Ano ang alam mo? Ang ginawa ninyong dalawa, alam na ng lahat. Hindi maaaring malaman ni Leng Feng. Kung hindi, dahil sa ugali niyang naghihiganti, hindi niya kami pababayaan hanggang ngayon. At ngayon basta makuha lang ang selyo ni Leng Feng, sa akin na ang grupo. Natatakot ako na baka mawala ang buhay natin bago pa magamit. Ngayon, ang pinakamahalaga kay Leng Feng ay si Mo Xiaoyan, ang pinakamahalaga naman kay Mo Xiaoyan ay si Mo Zhengqi. Basta makontrol natin si Mo Zhengqi, parang nakontrol na natin si Leng Feng. He Jing, napaka-ingenuo mo. Hijing, kung maglakas loob kang sakta ng aking ama, isusumpa kita. Anak, bakit ka nandito? Leng Feng. Anong sinabi mo kay Jiaming? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Anong ibig mong sabihin? Ma, tumingil ka na. Matagal ko nang alam. Talaga. Tayo ang may kasalanan sa kuya ko. Alam mo ba? Yung aksidente ng kuya ko, ako ang nagligtas sa kanya. Ma, anak, pakiusap. Huwag ka nang magkamali pa. Hindi. Ayaw kong tanggapin. Isang hakbang na lang. Isang hakbang na lang. Lahat ng ari-arian ng pamilya Leng, magiging sa iyo na. Katawa-tawa. Malayo ka pa. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ni Leng Feng, mula pa sa simula, tinutukan ka na niya. Imposible. Perpekto ang plano ko. Plano, plano, plano. Alam mo ba kung ilang tao ang napahamak dahil sa plano mo? Kahit hindi ko alam kung ilan ang napahamak mo, bawat isa sa mga nandito ay nadamay dahil sa iyo. Kung hindi ka pa rin magsisisi, talagang wala ng pag-asa. May pag-asa man, hindi mo kailangan. Mag-ingat ka. Baka ikaw pa ang tusukin ng iyong kapalpakan. Ikaw ang dapat tusukin. Salot. Ingat! Ang salot kong bibig, hindi naman sumpa sa iba. Bakit patay si Leng Feng? Ayos lang ako. Siya ang mamamatay. Ma, Jiaming. Inay, hindi ko pa rin masisiguro ang iyong buhay sa hinaharap. ma. Maligayang pagbati sa dalawang nagmamahalan at nagkatuluyan. Ako, Song Cheng Xuan, binabati ang bagong kasal na magkaroon ng anak agad. Una akong iinom. Siya. Kuya, ate, wala akong handa ngayon. Binabati rin kayo ng pag-iisang dibdib hanggang sa huling araw. Magpakailanman kayong maging masaya. Salamat. Salamat, Jiaming. Inumin mo ang tagay na ito at ikaw ay magiging Mrs. Leng. Sinabi mo iyan. Hindi mo ito mababawi. Sa hinaharap, bibigyan ko ng sapat na seguridad. Salamat sa iyo. Tagay, tagay, Tagay. tagay, tagay. Isa pang tagay. Si. Leng Feng, nahihilo ako ng bahagya. Ano ang nangyari, Xiaoyan? Anak,
Tawagan ng ambulansya. Ang ginang ay malamang na uminom ng gamot na pampatulog at pagkatapos, dahil sa pag-inom sa kasal, ang dalawa ay nagdoble ng stimulasyon, kaya naman nagdulot ito ng shock sa kanya. Hindi siya kumain ng sleeping pills. Kung ang red wine ay may halo ng ganitong gamot, ang pinsala sa tao ay mas mapanganib. Ang tao sa likod ay hindi target ang Xiaoyan. Ikaw ang target. Kahit sino siya, hindi ko siya palalampasin. Salamat sa tiwala ninyong lahat. Pero pasensya na, hindi ko kayang tanggapin ang posisyon ng presidente. Base sa dalawang proyekto nitong nakaraan, karapat-dapat kayong maging presidente. Talagang karapat-dapat. Basta sabihin nyo lang, lahat kami ay susuporta sa inyo. Tama ba? Buong suporta. Ako rin, susuporta ako. Hindi, Boss Leng. Kung gusto ng pangalawang anak ng pamilya Leng na umupo sa pwestong ito, maaari kong ibigay. Pero ang kondisyon? Kailangan totoong ikaw ang pangalawang anak ng pamilya Leng. Kuya, paano mo nasabi yan? Mga Ginoo, nasa kamay ninyo ang isang DNA test niya at ng aming ama. Ang isa pa ay ang kanya at ng kanyang ina na si He Jing at ng kanyang kabit na si Jiang Qiang. Kahit mamatay ako, Leng pa rin ang apelyido ko. Talaga palang hindi siya tunay na Leng. Peke ang DNA test. Ako talaga ang pangalawang anak ng pamilya Leng. Maniwala kayo sa akin. Pwede ba? Noon pa man, nahalata ko nang hindi siya tunay. Oo nga, talagang mapagbalat kayo. Walang utang na loob, gaya ng kanyang ina. Hayop, mas masahol pa sa hayop. Kanina, hindi ba kayo ang sumuporta sa akin bilang presidente? Nadaya lang kami noon. Hindi ko kayo dinaya. Ako talaga ang pangalawang anak ng pamilya Leng. Hindi ka Leng. Pero malamig ang puso mo. Lubos ang hangad mong patayin ako at ang kunin ang lahat ng yaman ng pamilya Leng. Hindi ang iyong ina kundi ikaw. Kung ako, noong na-aksidente ka, bakit kita ililigtas? Ginagawa mo lang yan para magmukhang mabuting tao. At ngayon, hayagan kang nakaupo rito. Wala akong ginawa. Nagsisinungaling ka lang. Ginawa mo ang lahat. Para lang linlangin ang sarili mong ina na gumawa ng malaking kasalanan pagpatay. Binabalahura mo ako. Balahura? Alam mo sa sarili mo, ang totoo. Wala talagang dahilan para gawin ko yon. Kaya nga itinutok mo ang sisi kay Ginang Leng. Mo, Xiaoyan. Para lang makamit ang gusto mo, handang-handa ka pa nga siyang patayin. Panig mo lang yan. Wala kang ebidensya. Paano kung ang sasabihin ko bilang direktang apektado ay sapat na ebidensya? Gising ka na? Hindi naman talaga ako nawalan ng malay. Ano? Ilagay mo itong lahat sa alak. Naiintindihan ko. Leng Feng, ngayon tingnan natin kung makakapagpakakalmado ka pa. May problema si Leng Jiaming. Niloko mo ako. Sumabay lang kami sa galaw mo. Naaawa pa nga ang nanay mo sa'yo. Mas masahol ka pa sa hayop. Hindi ko kailangan ng awa niya. Galit ako sa kanya. Kung hindi siya nagtaksil noon sa isang driver na mahirap, hindi sana nangyari ito. Ako sana, ang tunay na Leng. Karapat dapat siyang mamatay. Karapat dapat kayong lahat na mamatay. Sige na, tapos na ang lahat. Di na ako makakaistorbo sa inyong dalawa. May iba ka pang balak? Balak kong magplano ng isang pagkikita ng hindi sinasadya. May isa katuparan ang pangarap kong sariling script, direksyon at pag-arte. Gusto mo pang mandaya? Kung hindi ako nandaya sa inyo, saan kayo kukuha ng ganitong magandang wakas? Oy, salamat. Walang anuman. Huwag mong kalimutan ang pangakong silbi mo sa akin. Silbi? Expired na. Ikaw. Sige. Maghihiwalay na tayo. Di ako makikipaghiwalay sa'yo. Sige, aalis na ako. Saan ba siya nakatira? Sa harap, may harap at likurang bakuran. Huy, sana hindi na lang ako sumama para ihatid siya. Xiaoyan, ako ang unang nakilala sa'yo. Bakit hindi mo ako naaalala?
Manghuhula. Gusto kong magpahula. Kinabahan ako. Sabihin mo, ano ang gusto mong malaman? Gusto kong ipahula ang pag-ibig ko. Bastos, ikaw talaga. Sa buong buhay mo, hindi ka makakahanap ng babaeng mamahalin. Mo Xiaoyan. Salunga talaga ang dila mo. Naiisip mo pa rin siya? Hindi? Sa tingin ko, ang katawan niya ay bagay na bagay para sa sayaw ng hula. Naiisip mo pa rin ba ang home for the aged mo? Siyempre naman, kapag may pangarap ka, kailangan mong tuparin ito. Ikaw? Hindi ba? Buntis ako. Ang ganda. Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, si Xiaoyan ay hindi talaga ninakaw ng mga kidnapper. Ipinagbili ninyo siya para mabayaran ang inyong sugal na utang. Nagkamali ako. Kaya ginamit din ito ni Hijing para ipang blackmail sa akin. At ginamit pa ako para ipang blackmail sa anak kong babae. Kaya alam ninyo na kung ano ang dapat gawin, di ba? Paumanhin, hindi ko kaya. Ipanganib ang aking anak. Salamat sa'yo. Honey, Tinawag mo na akong honey, sa wakas. Salamat, mahal.